Yung unang hinulog ko yung sa unang taon, ayun, nakakuha talaga yon ng mahigit 30%. Mr. Alvin L. Chico just claimed his MP2 account or MP2 savings or MP2 investment. Kasama na po doon yung interest or dividends na kanyang kinita. Sobrang tuwa nga po niya. Pinost niya po ito sa TikTok, which garnered or nakakuha po ito ng 400,000 na views. Panoorin po natin. I'm so happy na nakuha ko na yung cheque ko dahil nag-mature na ang aking MP2. Pag kinuwenta mo, ang buong interest ng pera ko, mga kulang-kulang 20% in 5 years. And to clarify po yung kanyang nakuha sa MP2, nag-post pa siya ng second video sa TikTok pa rin, kinagabihan, dun po sa break ng TV Patrol. Ito po yung TikTok video na yun. Break pa naman sa TV Patrol, kaya gusto ko lang mag-clarify. At the same time, magpasalamat na rin. Maraming salamat po sa interest dun sa pinost ko about my MP2. Some clarifications though are kailangan nating sabihin. Dun sa interest, pag sinuma mo, 20% ng amount ang naging interest kasi hindi naman lahat hinulog ko sa unang taon. Yung unang hinulog ko yung sa unang taon, ayun, nakakuha talaga yon ng mahigit 30%. Kasi kung 6% lang kada taon, times 5 years, o di 30 na yun, may mga pagkakataon na nagsi 7% siya. Para lang po masagot ang maraming tanong, i-episode namin siya this Saturday, sa Sabado po, February 1. Manood po kayo, Wise Consumer sa Teleradyo Serbisyo. Live po yan. Sa sobrang tuwa nga po ni Sir Alvin L. Chico, he actually dedicated a segment para lang po dito. So kung ready na po kayo, let's watch the video. Flash Report! Flash Report! O ito na, as promised yung mga followers ko sa TikTok na marami po nagagalit din sa akin. Pero marami din naman yung curiously nagtatanong, ano nga ba ang MP2 o Modified Pag-ibig 2 ng Pag-ibig Fund? Alam po ninyo, hindi naman actually wala namang milestone. Sa totoo lang, walang update, Fred. Nangyari lang is mature yung aking MP2. So nag-post ako, syempre excited. Ay, 5 taon ko naman pinag-ipunan yon, hindi huma. Kahit sino naman siguro na may ipon ng 5 years, may excite. So binidyoan ko. Pumasok ako dun sa opisina ni Contessa, yung manager po dyan sa GMA Kamuning branch ng Pag-ibig Fund. Ma'am Contessa, good morning po. Syempre nakuha ko po, tuwang-tuwa po ako. Hindi ko sasabihin kung magkano. Hindi maka-hold upin niyo ako Pero tuwang-tuwa po ako at napakinabangan ko po. So binanggit ko doon, nagkwento ako. Nakon tayo nagalis. May special treatment. Ba't dire-diretso yan sa office ng manager? Kilala ko po kasi yung manager. Dati na po ako nagsushoot doon for my stories related sa pag-ibig. Kaya kahit pa paano nagkaroon kami ng relationship. But mind you, nag-apply po ako tapos hindi ko agad-agad nakuha. Nag-antay pa po ako siguro 1 linggo bago ko nakuha yung cheque. At gusto ko cheque. Kung gusto niyo ng sa card, pwede sa card, 'di ba? Yung anong tawag mo doon, yung loyalty card. Pwede po na doon niyo ipadala. Kaya lang gusto ko makita yung bunga ng 5 taon kong pag-iipon. Although hindi ko first, I think second or third na. Parang second, no? Parang second ko na. May nag-mature na ako dati. Kaya lang, maliit lang yun Ito mas malaki. Yabang. Kaya sabi ko, sige na nga, i-discuss natin. Sang katerba po yung tanong. Alam mo ba, Jack, umabot ng almost 400K yung views ng post ko na yun. At ang daming tanong doon, which means marami pong interesado about sa MP2 program ng Pag-ibig Fund. So, nandito sa buong 1 oras, ilalaan po natin all about MP2. Kaya sa mga nakamonitor sa atin sa TikTok, hindi lang ako marunong mag-live Pero turuan mo nga ako niyang minsan. Ano ba pipinutin ko dito? Tsaka paano yun? Nagpo-programa ako, nagla-live ako. Baka hindi ko maasikaso lahat. Anyway, pag may tanong kayo, I'll try to open my TikTok later para matanong po natin sa ating mga bisita. Kasama po natin si Domingo. Domingo pala ang pangalan mo na. Pangit ng pangalan mo, pang matanda. Domingo Jack Jacinto. Jack na lang ilagay nyo sa card niya. Si Jack Jacinto Jr., ang Vice President, Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. I'm so happy that you're here. Thank you, Jack. Matagal ko na pong kaibigan ito. Thank you for coming. Magandang... Mike, yung pula. Parang hindi ka nasanay. Ayan, okay. Magandang umaga, Sir Alvin. At bago ang lahat,
Happy birthday. Wala, Nako. late ka na. Oo, alam mo, Happy nag-uusap 40th kami. birthday, ha? Nag-uusap kami ng birthday ko. Hindi ko naman siya sinasabihan, hindi birthday ko. Hindi talaga ako binati. Akala niya 31 yung birthday ko. Hindi po, nung 30 po yung birthday ko. But thank you. Thank you. Maraming salamat. Happy 40th, Sir Alvin. Ha? 31 nga lang 31, eh. Ang sorry. press release namin, 31 lang. Huwag mong sinisira. Sabi ni Tita Winnie, hinalikan pa naman kita tapos nagsisinungaling ka. 31 31, lang. 31. Siyempre kasama natin din po sa studio si Ma'am Melanie Austero, ang branch head ng Magallanes Southgate Mall branch ng Pag-ibig Fund. Sabi ko kasi kay Jack, gusto ko merong taga-branch. Someone who deals with the members on a day-to-day basis. Ay, isa po dyan marami naman silang branch. Si Contessa, branch manager yan. Si Agnes, diba, branch manager din yan. Sino pa bang makilala kong branch manager? Sino hindi to dati sa may Quezon Avenue na nasa... Jess! Jess namin. Ano na si Jess? Boy pa ba si Jess? Oh, yes. Boy na boy. Hi, Jess. Good morning. Ayan, si Melanie Austero kasama natin. Hi, Ma'am Mel. Hello po, sir. Good morning po. Belated happy 31st birthday Thank po. you. Buti pa si Melanie. Tsaka nakaganon, no? Talagang pag-ibig. Pag-ibig na gesture, nakaganon po sila pagpasok ninyo sa pinto ng pag-ibig. Sige, let's begin. Ano ba yung MP2? Explain mo dyan. Salamat, Sir Alvin. Alam ho ninyo, isa ako dun sa 400,000 ho ba, Sir Alvin? 400,000 viewers ni Sir Alvin. Not only in... nakita mo siya sa TikTok? Yeah, not only sa TikTok, ngunit pati rin sa Facebook. Di nakita mo doon. Yung may mga nagrarant. Nakita mo yun, yung nagrarant. At nakita ko yung dami ng nanonood. At para din sa kaalaman po ng mga nanonood, talagang pumila po si Sir Alvin doon sa aming branch. May pumila naman din talaga ako. Pero yung nag-video, talaga nagdiretso na ako. Pero wala akong problema sa pila. I don't really mind lining up. Okay lang sa akin yun na pumila. Just make sure na maayos ang pila. Dahil pag hindi maayos, bibidyohan ko rin na hindi maayos ang pila. But I don't mind doing the queue. Go ahead. Yan, salamat Sir Alvin. Para po sa kaalaman ng lahat, yung pong MP2 savings, ito po yung ating topic ngayong araw na ito. Ito po yung voluntary savings program ng Pag-ibig Fund, Sir Alvin, na kung saan ay pinapangalagaan namin ang inyong pera para kumita ng competitive return rates, no? So, yun po, it's a savings program. Kailangan lamang po kayo ay isang active Pag-ibig Fund member. Pag nag-open po kayo ng account, MP2 savings account, ang hulog po dyan ay 500 pesos, minimum 500 pesos kada buwan. Maaari nyo pong dagdagan kung meron po kayong gustong extra ipon. Tapos kikita ho yan annually ng return rates or ng dividend rates. Hindi nila tinatawag na interest. Diba? Never nyo na binanggit na ano bang diferensya ng dividend sa interest? Parang ganun lang din naman ang effect sa pera ko. Ang diferensya po niyan dahil po yung natatanggap na dividendo, yung pong kinikitang dividendo ng savings ninyo sa Pag-ibig Fund, it's a dividend or return rate dahil depende po yan, Sir Alvin, sa net income ng Pag-ibig Fund. So hindi siya pinapangako, hindi siya nakaset. guaranteed. Hindi But po siya definitely, kikita po siya. Ang hindi nila pinapangako, yung porsyento. Tama. Kaya maraming tumitingin sa lalo na ngayong mga panahon, Sir Alvin, tinitignan yung ating performance from the past year because indicative yun kung gaano po kaganda ang performance, particularly po yung net income, gaano kataas ang net income ng Pag-ibig Fund for a calendar year. Yun po ang magiging basihan kung magkano ang magiging dividendo at yung rate, yung dividend rates na maaari nating ibahagi sa ating annual mga ito. miyembro. Annual rate. Para siyang bangko. Di ba pag sa bangko, per annum. Yun. Annual yun. Tama. So essentially, it's a savings program. Tama. Savings program It's a siya ng savings mga program. miyembro o pwede yung retirees o yung nag-retire na, di ba? Yes. Butit nabanggit niyo, Sir Alvin. Tama. Dahil yung MP2 savings natin, it's open, of course, nabanggit ko sa current active Pag-ibig Fund members, but it's also open, Sir Alvin, to retirees and pensioners na dating Pag-ibig Fund members. Siyempre, may natatanggap sila. At batid namin, Sir Alvin, pagka nakatanggap, minsan hindi planado kung saan dadalhin yung kanilang natanggap na pension. Alam naman natin, madaling maubos ang pera. Wait, pensioners, ba't may pensioners na word? Pensioner ng GSIS o SSS? Yeah, pensioner, yes. Kasi wala pong pension ang Pag-ibig Fund. Pag-ibig Fund, it's a savings agency. Tama. It's a savings fund. Lahat ng ninulog mo, pag nag-retire ka at eligible ka na, you can get
everything that you have contributed plus dividend. Pati yung tubo. Pati yung So tubo. yun, inopen din natin yan for our former members na retired na ngayon at may pension so that they can have doon nila pwedeng ilagay yung kanilang natatanggap na pera para safe at yun nga, kumikita. So, pwede siya sa mga active members, pensioners, retirees. Yes. Paano kung miyembro ka dati, hindi ka na naghulog, para kang inactive member? Can you go MP2 or no? Hindi ka pwede. Pwede, basta't mag-reactivate ka. Napakadali namang mag-reactivate, Sir Alvin. So, kailangan mag-reactivate? Kailangan lang buhayin mo yung hulog mo sa Pag-ibig Fund kahit nga 1 buwan lang yung ihulog mo. Okay. No, para maging active ka muli. Tapos after nun, pwede ka nang mag-MP2 savings account. You can do that in a few minutes. I-reactivate mo, right? Yes. Tapos hindi ka na magtutuloy-tuloy sa susunod na buwan kasi halimbawa hindi ka na nagtatrabaho. So considered pa rin ba yun? Pwede pa rin. 1 month lang na activation, member ka ng MP2, tapos hindi ka na maghuhulog sa mga... It's possible, Sir Alvin. Pero again, we encourage all our members na ipagpatuloy yung kanilang regular savings at yung MP2 savings pagpatuloy dahil again, ipon nila yun eh. Yeah. Pagdating tumutubo at pagdating ng araw, yun nga ay makukuha, matatanggap mo kasama yung tubong dividend. So for purposes lang of discussion, magkahiwalay po ang regular na contribution dito sa MP2. Yung regular po, di ba, pag kayo ay employed, sa payslip nyo may nakalagay dyan, may hulog po tayo, di ba, yun yung 100. 100 sa akin, 100 sa 200 employer. na. At 100 na. Yes, So 200 sa akin, 200 sa employer. Di 400 na. Yes. 400 pesos na po. Yun yung mandatory. Tama. Pag nagtatrabaho ka. Yes, sir. Yung MP2, hindi siya mandatory. It's your own savings plan for yourself. Para sa iyo yun. Tama. So ang maturity nito, Melanie, saglit lang ha, yung maturity nito, 5 years. 5 years. At sige. ito add, Sir Alvin, yung kinikitang dividendo nito, our members are provided the option whether to receive it, pwede nyo matanggap yan every year. Yung dividendo, pwede nyo matanggap over yung 5-year term, annually, makuha nyo yung dividendo. Yung dividendo po yung dividendo yung pinag-usapan na, not the principal amount. Yung principal, okay, dividend, so, pwedeng option yan, kung gusto mong meron kang natatanggap kada taon, pwedeng yung dividendo, ang tawag doon, annual payout. Okay. Pero kung gusto mo na i-compound, mas malaki yun eh. Ako nag-compound kasi yan, ako. i-compound. Kumbaga, yung dividendo ng iyong MP2 savings, kunin mo sa dulo. Kasama nung principal savings mo after 5 years, pwede rin. Ayan, pwede rin na ganun. Yes. Okay, so, ngayon, pwede bang in the middle, halimbawa on the 3rd year, ayoko na. I want my money back. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yes, pwede. Yun, ngunit may grounds kami dun. Pero ayaw naming mangyari kasi most of these grounds, Sir Alvin, are in health-related. Ayun. So pagka mga emergency cases, critical illnesses, then of course we allow na ma-pre-terminate ang tawag namin dun, no? Ma-withdraw ng mas maaga yung MP2 savings. So, hindi, But of course, ayaw tama yun. Pero legally, pwedeng i-withdraw ng isang miyembro ang kanyang hulog sa MP2 as basta makuha niya, ma-comply niya yung specific reasons for doing so. Yes. Which means health, mostly health. death, I suppose. Makukuha yun ng kanyang beneficiaries. Okay. So kung on a whim lang, sabi niya ayoko na, tinatamad na ako. Or halimbawa migration, pupunta na ako ng Amerika. Maaari din, Sir Alvin, ngunit meron lang effect sa dividends niya, yung matatanggap niya. May konting bawas lang dun sa kanyang dividends. Ayun. So sa dividendo magkakatalo tayo. But the principal definitely is going to be returned. Yes. If you want it returned. Kung ayaw mo ng 6-7% na dividendo, edi okay lang din. Maselan ka di ba? Ayaw mo ng 6-7 Gusto mo dun sa bangko na wala pang 1% kung regular savings lang yan. O kung time deposit man, siguro 4%. Kaibigan natin ng mga bangko, ngunit the fact speaks for itself. Talagang higit na mas mataas yung kinikita ng MP2 savings. And of course, pati yung regular savings ng Pag-ibig Fund. Melanie, how do you apply? Ayan, kasi paano ba mag-apply? Pwede bang online yung application or do I need to go to the branch or paano ba? Yes, sir, yan. So, buti na itanong po ninyo, no? So, we have, dalawang klase ng pag-apply, no? So, una, sir, pwede over the counter. Sa kahit sa branches po yun, pwede mag-apply. They just have to fill up the form. And yung requirements po natin na photocopy lang po ng valid ID and then your photocopy ng source of fund. They can also apply... Photocopy ng alin? Source of fund? Source of fund po, ano yun? no? So, sir, kung kayo po, halimbawa po, kung kayo po ay formally employed, no? So, parang payslip, ayan po. Pwede Kahit po yun. 500 lang yung una kong hulog,
hulog, kailangan ko pa rin ng proof Sa enrollment lang naman po yun, Sa sir. enrollment lang. Yes. Okay, sige, katibayan tuloy. talaga po na kayo po yun. And then, kung via online po, sir, no? So, ang mas maganda po, sir, meron kayong virtual pag-ibig account. No? Kung kayo may virtual pag-ibig account, napakadali lang po mag-enroll. Basta alam po ninyo ang inyong pag-ibig MID number. So, input nyo lang po doon, pati yung pangalan nyo po doon. So, magpo-proceed na po yun. Papakita po yung data po ninyo. Kukumplituhin nyo lang po by inputting po or encoding your mobile number or your email address. And then, pag i-upload nyo lang po yung inyong valid ID, may selfie din po yun. And then, of course, your source of fund or yung proof of income po. Then, Sure kang submit. gumagana, Papatry. Fred, Yes, sir. pakitry mo yung online. Pakitry Opo. nyo nga, paano gagawin sa online. Pag hindi yan gumagana, lagot kayo. Sinasabi ko Gumagana, sa inyo. sir. We've tried po. Yung punta lang po sila, sir, sa www.pagibigfund.gov.ph or kung meron po kayong virtual pag-ibig app, no? Punta lang po kayo doon, i-access lang po ninyo, then iselect nyo po doon yung apply for MP2. Tapos, Then you can proceed na po. Basta alam nyo po yung po dyan, pag-ibig MID number, then makaka-enroll na po kayo. mas maigi yun kung nasa Yes, sir. bahay Mas lang. mabilis po. Although, syempre ako na may mga kilala ko sa branch, mas gusto ko branch, mas gusto ko face-to-face. Wala rin problema, may mga sir. taong ganun na Yes, gusto, sir. Pwede rin may po. kaharap talaga. Totoo po yun, sir. Paano yung hulog? Pwede bang online din yung hulog through GCash, Maya, Yes, through sir. banks? Ano yung mode? Ayan, sir. Marami po tayong modes, no, sir? So, bukod sa over-the-counter, kasi yung iba gusto mag-over-the-counter kasi gusto nila may physical na resibo. Pero, sinasabi po natin, pwede po rin sila magbayad sa kahit saan po nating partner merchants, no? Meron po via GCash, online din po. So, basta alam din lang po nila yung kanilang MP2 account number. They can pay through GCash, Maya, and other modes po. Safe ba yun, Melanie? Safe, sir. Kasi po, meron po tayong reference number po doon. Nakatibayan na kayo po ay nakapagbayad. To So, ensure- pag naghulog ka sa GCash, for instance, kailangan i-screenshot mo para ilagay mo sa album mo or sa file Yes, mo sir. para may sarili kang Opo. proof. Para ma-validate mo rin, sir, dahil meron kang virtual pag-ibig account, you can check din, sir, kagad kung na-post na po yung iyong MP2 savings. Ilang days bago The ma-post? following day, sir. The following day. Fred, gumagana ba o hindi? Sabi ko sa iyo, Jack, kailangan nakakaya kay Manang pag hindi yan gumagana. Sinasabi ko sa iyo, gumagana. Gumagana, sir. Yes, sir. Sa mga viewers natin, live naman po tayo, please try para yung may feedback, yung instant yung feedback sa mga tagapag-ibig. Jack, magkano ang minimum, magkano ang maximum na pwedeng ihulog sa MP2? Sa MP2 savings natin, ang minimum is 500 pesos per month. Per transaction. Per transaction Kasi yan. pwede kang everyday. Tama, per transaction. Kasi minsan may nagtatanong, paano kung ngayon may pera ako, next month wala. That's all right sa ating mga gustong mag-MP2 dahil kung meron kayong 500 pesos, then you can save. No? Again, it's per transaction. In terms of maximum amounts, pag umabot, Sir Alvin, sa 100,000 pesos yung iuhulog. Isang bagsak na hulog na More, 100,000 more than or 100. more. Oo, 100,000 pesos or more. No, more more than than 100,000. Sorry. More than 100. Mas kabisado ni Sir Alvin. Hindi kasi yun ang uhulog. Parang yun yung hulog ni Kasi sir. yun yung hindi ko po pinalalagpas sa 100,000 kasi the moment na lumagpas ng 100,000, ang daming mga tanong, ang daming mga kailangan paliwanag. Ang kailangan lang, Sir Alvin, is again, pag more than 100,000, then we'd have to ask yun nga yung source nung iyong hinuhulog, and most preferably, Sir Alvin, we would request that it's paid via check, personal check or manager. Bakit? Why is there a need to do that? Kung kumbaga tatanong ng mga kabayan natin, pakialam mo yung pera ko to, pakialam mo kung saan ko kinuha to. It's because, Sir Alvin, while we are not we respect the provisions under the AMLA, the Anti-Money Laundering Act. Of course, gusto natin na following those provisions, we also see to it na yung gustong mangyari sa ating financial industry in terms of financial transactions with Pag-ibig Fund are above board. Kasi baka pwedeng i-launder. Money laundering. Yes, sir. Halimbawa, Sure. kita sa drugs, kita sa wedding, kita yung mga illegal activities. Ayaw naman natin nililinis niya through MP2. Ayaw naman nating mabahira na we value our integrity very much at Pag-ibig. Yeah. So yun, iniiwasan But then again, may ano din dyan, may tawag mo doon, may workaround din. Di maghulog ka everyday ng 100,000 o di sa buong buwan
malaki-laki din yun. Araw-araw, naguhulog ka ng 100. O sabi mo, hanggang less than 1, nandito na rin tuloy ako. Up to 100, walang no questions asked. O di araw-araw, maguhulog ako ng 100. Well, over time, makikita naman natin yun. So, but still, the pinipilit natin na yun nga, na the money that comes in Pag-ibig through the MP2 savings, yun nga, is about Okay. 4. Sige. So may mga patakaran po. Punta tayo sa good news. Gaano kalaki ang kikitain ng pera ko dyan? Ayan. Over the years, yung historical na kasi nabanggit mo na kanina na may interest po, may interest, may dividends po talaga. But matagal-tagal na po yung MP2. Nandun po ako nung bago yan eh. Ang dami ko report na ginawa sa MP2. But historically, sa ulado mo ba, saan naglalaro ang dividendo since it started? Ang MP2 return rates last year, 7.05%. Last year? Last year. O, pero hindi yan yung todo eh. I remember na may nag-8 yun eh. The previous year, 7.03%. Okay. Yung binabanggit ni Sir Alvin na pinakamataas, Melay, tama, nasa 8.11. Diba? Naalala ko yung 8 eh. 8.11. That was 2017, sir. Oh, that was 2017. before the pandemic. Before the pandemic, sir. Naranasan ko po yung kasi yung una ko, pasok dun. Oh. Yung pangalawa ko, tapos may pangatlo ko, may pang-apat ako, hindi papasok doon. Pero sana, how I wish bumalik yung 8.11. Ay, nako, yan ang wish nating lahat. But of course, our members and of course, everyone, Sir Alvin, would talagang pinipilit ho natin sa Pag-ibig Fund na as much as possible ma-maintain natin yung competitive and high rates ng MP2 savings. Batid namin, maraming umaasa dyan. Okay, so ang rates po, ang dividend rates for 2024, hindi pa po nilalabas. I think it's gonna be released somewhere in March, siguro, I Yes, suppose, or April, correct. March, Yes, April. yes. So kasi magtatanong doon, paano ka nakakuha? Wala pa nga, hindi pa ina-announce yung dividendo ng 2024 eh. Explain mo, Jack, anong in-apply sa nag-mature ko na MP2? That's a very good question. Kung may mga members tayo na nag-apply for, ito yung mga nag-mature na yung savings nila, no? So, in short, umabot na ng 5 taon yung kanyang ipon at pwede na nilang kunin yung principal and yung dividends. Ang tanong is, paano kung i-withdraw ko ngayon, for example, during the early part of the year na hindi pa dinideclare yung dividends for the prior Yan nangyari year. sa akin nga. Yan ang kaso ko. So, ang gagawin nating basihan for the rate would be the latest declared rate. So, Which is 2023. Ang rate ni Sir Alvin, nung kanyang withdraw yung kanyang MP2 savings, ang ginamit doon sa 2024 and yung kung ano man may hulog pa ba ng January o kung Hindi, wala na. Ang advice sa akin ni Contessa hanggang December. 2024. Because mine matured January, third week ng January. So yung 2024 na hulog ng mga MP2 savers, kung i-withdraw nyo na o kung mature na ang inyong savings, ang gagamitin ay yung 2023 na rates, which is 7.05%. Which means, hindi nyo po kailangan mag-antay. Kasi baka akala nila, hindi siguro antayin pa kung ano yung announcement for 2024. Hindi na po tayo kasali doon. Kasi nag-mature na po tayo before the announcement. Yes, so Or may makukuha pa ako doon. Kung hindi na, kasi ginamit na natin yung rate natin for 2023. Pero kung sakaling nahintay nyo yung rate for 2020, lumabas yung rate at the time of your application, ayun, tsaka natin. Magkano ba yung rate? Baka madulas ka eh. Magkano ba for 2024? Dapat malapit na natin i-announce yan, Sir Alvin. So, baka alam na ni Jack nadulas po siya. Melanie, how many MP accounts can one open? Kasi ako now I have, kasi nag-mature na yung dalawa ko, now I have 2. How many, may limit ba yan? Actually, sir, so far wala tayong limit. Ang may limit lang tayo, sir, doon sa amount ng savings, total savings. So kung marami kang MP2 account, as long as hindi to lalagpas doon sa maximum limit natin, you can have as long as many MP2 accounts. Which is, Sir Jack? Ang maximum savings, lahat. Yung principal savings, it's at 10 million pesos. Lahat, hindi individual. Ibig sabihin, susumahin lahat. Yes, pag sir. sinam lahat. Okay, paliwanag mo, bakit? Why do you need to put a cap? During the early days of MP2, walang ganun eh. There's no such a thing. Kaya bang sagutin? Yeah, Okay, sige, well, ang reason natin, Sir Alvin, is that ang MP2 savings, of course, there are many MP2 savers. Nasa 1.3 million na ang MP2 savers. Congratulations, Alex Aguilar.
Kahit hindi ka na nagpaparamdam sa akin na parang hindi mo na ako kilala, binabati pa rin kita ng magandang umaga. At congratulations. At, Hindi lang ko lang. O, si Alex, ka-under pa ba kay Alex? O hindi yes, ba na? Iba na ngayon? yes, at Lex, congrats. batiin ko na rin ang aming CEO, si Manang Malen. Good morning Nanonood po. ba? Nakamonitor pa si Nakamonitor at Manang? nag-i-inaugurate sa ngayong oras na ito, Sir Alvin, ang aming bagong bukas na Lipa branch. Oh, medyo malayo pala. Nasa Batangas pala si Manang. Sige lang. O, tuloy mo. The Anong reason dahilan? is, dahil it's a savings program, yung pinagsama-sama nating ipon, nakaka-apekto yun eh. Nakaka-apekto yun sa matatanggap nating dividends and dividend rate dahil pinaghahati-hatian natin yung income ng pondo. No? Ano ibig mo sabihin na the more participants there are, the less amount that we get? Kasi sobrang dadami yung maghahati? Correct. Oo, di ba? Ay, wag na kayo mag-MP2. Kami na lang, So of course kailangan lalo nating pinagpupugsugihan na ma-maintain yung rates, no. Ngunit yun nga ay ayaw naman natin na mapunta lamang sa iilan o malaki yung maging malaki masyado yung share ng isa o ng isang individual sa kita, sa overall na kita ng MP2 savings, no. So para more equitable yung distribution natin ng dividends. Magagap ako sa ating pagbabalik as promised. Lahat ng questions na nandito sa harapan ko itatanong ko na kagad. So we will have a solid 30 minutes of Q&A. Pero tinan mo, sabi ko sa iyo, sabi mo make sure na gumagana. Sabi ni Rico Agoncillo, Sir Alvin, regarding po sa Pag-ibig Virtual, hindi po gumagana yun sa akin. Wala namang mali. Nag-enroll ako tapos nag-send sila ng link sa email ko pero ayaw po eh. Hanggang sa ganyan po siya. Ano ba itong mga picture na pinapadala niya? Wala po ako sa Pilipinas. Yung ano niya. Ay, wala daw siya sa Pilipinas. Sana wag niya, baka ma-expose yung personal details. Hindi okay lang ba na wala siya sa Pilipinas? Yeah. Yes, sir. Okay, so wala daw siya sa Pilipinas. Pag binuksan ang link, may nakalagay po temporary password, new password, confirm password. Pero ayaw po eh. Oh, sige. Can you, we'll check. may staff ka diba? Yeah, we'll check. Sinong pwedeng tumulong dyan sa kanya? We'll check. Sino nga, para kausapin ko? Pwede mo bang kausapin? Sinong staff Luisa na? po. Ha? Si Luisa. Luisa, kausapin mo nga itong para instant yung tulong kay Rico Agoncillo. Nakakaya naman, nakamonitor siya. Rico, tatawagan kita po rin kakausap sa iyo. Iba, ito, kausapin mo nga. Ayan na. Yes. Pero magko-commercial muna ako. Sa ating pagbabalik, let's accommodate all your questions regarding MP2. Magbabalik pa po ang Wise Consumer. Wait lang. Ito na tayo. Q&A na kaagad tayo. Last 28 minutes. Jack, short but sweet answers. Ito na itong pinakamahaba kong Q&A. 28 minutes para sa mga audience natin. Sabi ni Lois Garcia, good morning. Pwede kaya mag-MP2 ang retired private employee? I'm not contributing anymore sa Pag-ibig. I am 70 years old na. Jack. Answer is yes, ma'am. And thank you for the interest. For as long as dati po kayong Pag-ibig Fund member with at least 24 months nung member po kayo, pwede po. Sabi ni Mieko, need po ba ng proof of income kapag 100K po agad ang ilalagay ko? No need as long as 100K. Okay, hindi lalagpas. Hindi 101, hindi 102. Basta hindi lalagpas. Hanggang 100. Yes. Yan ang unang-una kong contribution. By the way, explain mo, Jack. Kasi may nag-comment doon, kasi sabi ko, around 20% po ang interest. Pag sinuma ko lahat-lahat from day 1 until 5 years, sabi niya, ay mali eh. Di dapat sa bangko sa treasury bills ka na lang nag-invest. Paki-explain mo, bakit hindi ko nakuha? Kasi pag tiningnan mo nga naman, kung 5 years yun, pagpalagay mo ng 6% per annum, o di parang pa sa simpleng math, di 30 na yun. Kasi 5 eh. Bakit ka mo hindi ko nakuha sa buong amount ko yung 30 o mahigit 30% na dividend? Yan, magandang tanong yan, Sir Alvin. Ang takbo kasi ng MP2 savings natin, di ho ba, no? 5 years ang maturity Ang period term, yes. niya. So, in short, pagka po yung unang hulog ninyo, dun po magsisimula yung 5 taon. Yes. So, say, maghulog kayo ng 1,000 yun sa unang hulog nyo. So, yung kikitain po ng unang hulog nyo would be 5 years or 60 months. Correct. So, next month, naghulog po kayo 1,000 uli. Ganun pa rin kasi pasok pa siya sa first year eh. Oo. So, the following month, naghulog siya ng 1,000 pesos. Oo. Ang kikitain po naman nun ay yes, the same rate. Kasi the rate same eh, annually. Ngunit, yung kanyang number of months na kikitain ay 59 months na lang. Correct. Tama. And so on and so forth. Pag naghulog siya uli, ang kikitain niya, same rate. Oo. Ngunit, times 58 months. Oo. Kung ano man po yung mga rates Pero over the years. hindi na malaki ang diferensya ng
first month and second month. Yes, Kasi they are in the same year. Yes, Tama oo. ba? Yes, Mas ba- madaling kwentahin yung yearly na lang. Yung, Tama. yung 1 to 12, 13 to, Yan, ano, di ba? correct. Doon may diferensya. sa madaling salita, ang I hope tama yung term, but it's prorate. Kumaga na po, prorate din yung natatanggap mo. Depende kung kailan mo hinulog. Yung Tama. MP2 savings for the month. Unless naghulog ka on the first day at yun na yung hulog mo, For the rest of hindi the mo year. na hinulugan ulit, nag-isang bagsak ka. Yes. Tama, at may Then in which gumagawa case, niyan. may Yes, at may gumagawa niyan. Oo. Oo. Ay kaya lang, ipagpapaliwanag siya ngayon kasi sabi mo, anything beyond 100,000, you need to explain. That's correct. Halimbawa, yes. yung savings, yung retirement pay mo. Halimbawa lang, pagpalagay mo, retirement pay mo ay 1 million. Halimbawa lang, Sabihin natin, maliit yes. yan, 1 million. Hinulog mo, kaya mo ipaliwanag. Kasi That's retirement correct. mo naman, di ba? Yes. Yun, makakakuha yun. Pag sinuma mo, hinantay mo yung after 5 years, kayang-kaya po nun ng mahigit 30%. Lalo na, Sir Alvin, pag compounded. Compounded. Yes. Yes. Oo. Pero sa akin kasi hindi. Ang diskarte ko naman, may hulog ako. Uniform yung hulog ko. Consistent in the 5 years na nandun sa yes, pag-ibig. So, halimbawa, naghulog ka. Halimbawa lang po 100,000. 100,000 all throughout the 5 years. Tama, yes. Oo. So, hindi lahat ng 100,000 mo, the same ang dividend. Kasi yung isa na una, yung isa na sa dulo Nahuli. eh. Correct. Yes. Tama yan. So, ganun na ganun ang paliwanag doon. Pero kung pag pinumpara mo yan sa time deposit, Malaking difference. malaking difference, right? Yes, sir. Magkano ba sa time deposit ngayon ang interest? Kahit yung pinakabonggang bangko na nagbibigay ng yung mga digital banks, malaki yung interest din eh. Nasa around 4%. 4. sir. Todo na yung 4. Yes, sir. Oh. Kung regular savings, Baka mga around ano pa? 1. Then 1 to 1%. Oh. Tapos may See? withholding tax pa, sir. Ayun pa pala niyo mo nabanggit. Bakit tax-free ang dividendo sa pag-ibig? Hindi natin nabanggit sa umpisa yun, Jack. Tax-free. Right. Oh. That's one of the features dahil it's a government savings program, no? Yung dividend earnings o yung returns na matatanggap ng ating MP2 savers is kung ano yung dividendo mo, yun na yun. You know, wala nang bawas, Wala pong bawas. Kaya wala nang nakaka-happy po bawas. siya. Yung hindi tipong parang pag may bawas kasi, parang ano ba naman yung may nakikihati sa kita ko. Dito po walang makikihati sa'yo buong buo. Tama. Kaya tama. nakaka-happy pag nag-save ka. Hoy, Fred Bandulin, mag-start ka na dyan. Kasi minsan, you'll never know, parang biglang too late na for me. No, dapat ngayon pa lang habang bata ka. Kaya I envy those who start early na bata. Can you imagine, ang dami-dami nilang pwedeng ituloy-tuloy? Sir Alvin. Kasi bata pa sila oo. eh. I've heard stories about that na pag nakita kung magkano yung kinita nila sa pag-ibig fund, ganun ang sinasabi. No? Naku, sana pala. Sinimulan ko na nung araw pa. Oo. Yes. But you can do it every year if you want. Para kasi pag nag-open ka every year, ibig sabihin, after 5 years, every year, meron ka. Yes. Tama. Diba? Nasarap ng feeling. Anyway, sabi ni Ma'am Curito Season, for you, Melanie, sabi niya, my senior friend said that her birth certificate was a requirement in applying for the MP2. Can't her senior ID suffice at pahirapan pa ba siya? Okay. Sir, actually, sir, baka lang, sir, may discrepancy lang sa record niya, but hindi naman siya talaga requirement, no? Ayun pala eh. Yes, sir. Oh, ba't siya nire-require ng birth certificate? So, baka meron lang, sir, discrepancy. So, baka gustong ayusin yung mismong record niya with Pag-ibig Fund. Okay. Dun daw sa source of fund, your bank statement, yung monthly pension, pwede na ba yun? Pwede po. Pwede. Yes, So mga pensyonado doon kayo pumunta. Sabi ni Ana Cabrera, uy, nang post ito pahelp naman as a senior and cancer survivor avoiding too much exposure. I need to go to Pag-ibig office in SM Ora to facilitate some corrections on my maiden name. Being a beneficiary of my eldest son and his MP2. I wonder if you can refer a contact or if I can do it virtually. Pwede ba siyang tulungan? Yes, sir. Sige po. We can... Yung bigay natin sa kanya, Sir Alvin, yung ating email, service email, yung contact us at pagigbigfund.gov.ph, sir. Ayun Ma'am Ana. Contact us. Ulit, contact us. At pagigbigfund.gov.ph. Okay. Pero tutulungan nyo. Yes, sir, we will. Ayan, naka-area na. Ana, tutulungan ka raw. Okay. Sabi ni June Quinto, retired po ako 2017. Pwede ba bank statement and as proof of fund? Yes. Yes, sir. Also, yung Pag-ibig number to enroll online, is it the same as my Pag-ibig number when I was still employed?
Is it the same? The Pag-ibig MID, sir, is different from MP2 account number, sir. Magkaiba po yun. Okay. Si Irene Rivera, tanong ko po kasi in 2011 naka-lump sum po ako sa Pag-ibig. Pwede ko po kayang gamitin yung old Pag-ibig number ko to activate my membership? Maaari, but again, dapat siya ay mag-reactivate. No? Dapat active member ka, but yes, you can. Mahalaga lang maging aktibong miyembro ka ulit. So, anong gusto mong gawin ni Irene? Pumunta siya sa branch para matulungan siya? For Irene, I would recommend online. You can reactivate your membership, pay online, tapos ganun na rin. Diretso mo na sa pag-open ng MP2 savings account via virtual Pag-ibig. Sabi ni Bing, I'm 63 and still active employee. Pwede ba ako mag-MP member? Yes. Okay. Kailan ba nagsimula yung MP2? Ano matandaan mo ba? Around 2010 siya nagsimula, Sir Alvin. 2010. Yes. And ano yung panahon yun? What I recall is yung interview po ninyo Kay, sino na yun? Yung with Pag-ibig? Sir Alex and former Pag-ibig CEO Sir Ahmad. Na binabati rin natin. Ahmad Yes. Moti. After nun, dumami na ang nagkaroon ng Pero interest. si Ahmad nasa bangko na, di ba? Yes. Sabi ni Teresita Atienza, pwede bang mag-invest kahit senior citizen at hindi Pag-ibig member? Hindi Pag-ibig member. Well, senior citizen siya. I hope you have not yet reached the age of 65. So para pwede ka pang maging Pag-ibig fund member, and then afterwards you can open immediately an MP2 savings Sabi ni account. kailangan ba mag-declare ng beneficiary pag retired member na ang mag-a-avail ng MP2? It's not a requirement, sir. No, so pwede po, basta importante po, updated lang po yung record siya with Pag-ibig Fund. Pwede ba, sabi ni Claudia Adelino, pwede ba wag muna kunin ang pera from MP2 kahit nag-mature na? Pwede ba tuloy-tuloy na maghulog? Ito yung dati sinasabi ko na dapat ikot-ikot-ikot pero hindi pa siya... anyway, Melanie, ikaw sumagot. Okay. Sir, for MP2, sir, no, pwede naman po. However, sir, no, kaya sabi ni Sir Jack, yung maturity niya until 5 years. No? So, after 5 years, pag hindi pa rin winidraw, syempre, yung dividend rates niya ay hindi na katulad nung sa 5 years mo. So, pwede pong mag-iba po siya, maging Pag-ibig One dividend siya until the 6th and 7th year na hindi mo wini-withdraw. Can you do a mechanism, Jack, na rolling siya? Rolling siya, tuloy-tuloy lang hanggat hindi mo kiniklaim, tuloy-tuloy lang. Ay, that's a very good suggestion, and in fact, yan ay inaaral na natin sa Pag-ibig Fund para yung tama, sir, no? Yung pag-roll over ng MP2 savings ay automated. Ngayon kasi pupunta ka sa branch or may ano ka na hugutin mo siya. Tapos if you want to reinvest it, then you open another account. Parang cumbersome. Yes, we will work on that. And we are working on that. Sabi ni AJ, naghulog po ako sa first year ko ng 100,000. Gaya-gaya ka, AJ. Tapos hindi ko na po in-update o nakalimutan ko na siya. After 5 years, kusa na ba siyang tutubo based sa interest niya yearly? Yes, sir. Yes. If ever na gusto kong kunin ang pera ko pero wala pang 5 years, possible ba na makuha ko buo yung nahulog kong pera with interest po ba? Diniscuss na ni Jack kanina, but you can make yes, sir. Pwede niya makuha yung buong hinulog niya. However, sir, yung kinita na dividend po, gaya sabi ni Sir Jack, hindi po kasi laki. Supposedly, nung kikikitain mo ng 5 years. Sabi ni Cholo, if mamatay ang MP2 plan holder, sino ang possible na makapag-claim ng kanyang MP2 savings? We follow the family code, so yung kanyang legal heirs and beneficiaries ang makakatanggap nito. Paano kung miyembro ng LGBTQIA? Marami ng ganyan ngayon na nagsasama din. Although, syempre, hindi pa sila may tuturing na kasal. Paano yun? Yeah, it goes again, we follow what's stated dun sa ating family code na kanyang legal beneficiaries. Okay, sabi ni Evelyn, pwede po bang joint account sa MP2 ng Pag-ibig? Senior na po kasi ako, joint account. Ito po joint account. Ito po individual accounts. Individual, ano? So, hindi pa pwedeng Mr. and Mrs. So you can open one and yung inyong pong spouse can open another one. Hindi pa pwede yung isang mutual fund ang mag-open? Let's say it's a cooperative. Pwede ka nun, di ba? Or employees association. O mag-MP2 tayo, hati tayo lahat. Pwede ba yun? Ang mandato kasi natin, Sir Alvin, is Filipino Worker Savings. So, kailangan po individual. Yun po individual, hindi pa pwedeng group. How to appoint, sabi ni Sherry, how to appoint and how can my beneficiary claim my MP2 Pag-ibig Fund investment just in case anything happens to me? So, our process is magpa-file lang po siya, no? Should everything siya proof na expired na talaga yung member, no? Proof lang po, magpa-file lang po siya sa kahit saang branches po. Pag naman expire, parang dilata ang dating sa akin, Melanie. Sabi ni alias Joe, kailan ang cut-off ng interest rate per month ng MP2 Pag-ibig? Kasi bala ko magdagdag ng capital per month. Yung cut-off.
I hope I understand the question correctly. Pero Hindi yearly siguro yung Annual cut-off. siya, sir. Pero, yes, annual. Pero, From January to December. yes, oo. For as long as the earlier na iipon mo siya, the better. Dahil of course, yun nga, yung takbo ng buwan para i-compute yung matatanggap mong dividendo, nakadepende doon. Ibig niya siguro sabihin, halimbawa, ang ending niya ay June. O ano mag-a-apply sa kanya? Kasi pag June, di pa tapos yung taon. Yes, O ano mag-a-apply sa So, kanya? papasok- 2024. Yes, papasok pa rin yun within that year. Tapos bibilangin pa rin namin na pumasok ng June yung kanyang May hinulog. sarili silang kwenta. Oo. Sabi ni Roslyn Delphine, good morning po sir. Halimbawa may housing loan po ako, pwede po bang mag-apply ng offsetting? Pwede offsetting ba yun? Halimbawa may utang siya sa housing pero may MP2 siya, yung proceeds doon, buta sa housing, pwede ba yun? Maaari. I don't know kung yan ang ibig niya sabihin. Yes, but let's para sa ating miyembro na may arrears o may kailangang bayaran for the housing loan na mayroon siya, we have other programs also. Maybe you can explore ang tawag ho dyan, Sir Alvin, yung home saver programs. Iba pa yun. Oo, baka makatulong Paano yan yun? lalo. Parang hindi ko pa alam yun. Ano Oo, yun? meron kasi tayong mga members for whatever reason, no, may hindi sila nakakabayad sa kanilang monthly amortization o payment sa kanilang housing loans. Mahalaga yan na kailangan updated ang iyong pagbabayad sa housing loan. So may programa tayo na ang tawag Home Saver Programs. There are 4 programs there. 4 ang pagpipilian ng miyembro para mahabol niya yung kanyang kailangan bayaran sa kanyang housing Maybe loan. we can do an episode on that kasi parang hindi yan na napapaliwanag ng todo, no? Sino Yes. bang right person to invite? Ikaw pa rin? Yes, oo. Okay, sige, very good. Sabi ni Vicky Benedicto, how much po ang MP2 interest this 2025? Fishing, Vicky, wala pa ka, Wala pa 2024 pa lang. yung 2025, ma'am, next year pa yon. Parang delay po sila. May lag no 1 year. Kasi kung 2025, di pa tapos yung 2025, di ho ba? So yung 2024, i-release nila yan by March, April. Don't worry, ina-announce ko naman palagi. Yes. Yung merong Yes. ganyan. Sige ba? Sabi niya, paano po yung cheque or MP ilalagay sa loyalty card? Paano nga ba? Kasi ako, I got mine through a check. Yes, Paano sir. yung mood ng If they pagkuha? if they opted to apply their P2 maturity via Pag-ibig Loyalty Card, so dapat sir, via online application yun. So hihingin po yung Pag-ibig Loyalty Card Plus nyo. So pag nag-apply siya po doon, doon po i-credit yung kanyang MP2 maturity. Kahit malaki. For you, Union Bank sir, wala naman po tayong, yes, kahit palaki, walang limit po. Okay. Sabi ni Teray Taray, ito from Wyoming, USA, can you give us your email address in case we have some more questions? How quickly do you reply to emails? Nasunog na kasi kami. Sorry, Alvin. Pero ang hirap mag-communicate dyan, lalo na sa email. Dahil ang Tagalog hindi sumasagot kahit mag-follow up. Maybe because of the time difference din, ano? Pero, well, anyway, anong may bibigay mo sa kanyang email? Teray Taray, suki namin sa SRO, sa SRO at saka gising to. Anong oras na ba sa kanila? Good morning. Good evening, ma'am. And to our fellow Filipinos overseas. You can reach us, email, contact us at pagibigfund.gov.ph. And another tip, pwede rin po via Facebook, no? You can send us a private message or you can go to our website. Meron po kasi diyang chat sa aming website. Go to www.pagibigfund.gov.ph. 24/7, pwede niyo pong isend yung inyong queries via chat. Okay. O sabi ni Fred, gumagana daw yung enrollment, yung online enrollment. Thank you, Lord. Yes. Sabi ni Louie Basco, good morning. Bala ko po itry ang MP2 dahil 3 years na po akong naguhulog ng contribution ko at wala pa naman akong loan. Magkaiba po ba ang pagbabayad ng contribution sa MP2 at ilang beses po pwedeng gamitin ng MP2? Happy weekend. I-differentiate mo MP2 and the regular contribution or savings. Yes, ang regular savings, yan po for employed individuals, self-employed OFWs, yan yung po yung hinuhulog ninyo monthly na pagdating po ng maturity nito na 20 years or upon your retirement ay matatanggap nyo along with its dividends. So that's the regular savings. Yan po yung obligado nating ihulog under the law. Pero hindi naman po nagkakalayo ang dividendo ng dalawa. Hindi nagkakalayo. Just a little bit higher lang yung MP2 pero hindi sila nagkakalayo. Yes. So, Tama. for information of everyone, yung regular savings, yung Pag-ibig regular savings in 2023, ang dividend rate nito ay 6.55%. Versus 7. Ang MP2 savings in 2023 was 7.05. So just 0.5%?
Or Yes, hindi abot ng 1%, right? Yes, yes. 50%. 0.5. Half a percent. 0.5 Sabi ni Professor M, asawa to ni Terry Taray, withdrawn namin lahat ng contributions dahil nag-migrate kami overseas. More than 20 years nang inactive ang Pag-ibig accounts namin. Pwede pa bang mag-contribute sa MP2 savings? Dual citizen kami, so Pinoy pa rin kami. Or kailangan bang magbukas ng buong account? Who will answer that? Okay. So if they still have their Pag-ibig Pag-ibig MID number, and then if they are less than 60 years old, so pwede naman nila, katulad sabi ni Sir Jack po, i-continue lang po. Reactivate lang po nila yung Pag-ibig 1, and then they can open na their Pag-ibig MP2 account. But they're abroad. Paano nila? Online, Very mag-open sila online. Yes, sir. Pwedeng okay. online din ang payment din nun, sir. Ah, So, if they're more than 60 years old na, that sabi nga po nila, they have been member Pag-ibig for more than 20 years, they don't have to reactivate their Pag-ibig 1. Instead, they can directly enroll to MP2 account for the MP2 account as long as alam po nila yung Pag-ibig MID number nila. Kung natatandaan pa nila. Yes, Ay, kung hindi, They can chat us po para tanungin po kung ano yung Pag-ibig MID number nila. Okay. Na-curious ako, paano sila magpapadala ng contribution through what bank? Meron Bank? tayong, sir, online sa Oo. ating website din, sir. Meron din pwede magbayad through online. And then meron din tayong partner accredited na mga collection partners sa ibang In the bansa States. po. Oh, Yes, okay. sir. Okay, good. Sabi ni B-Mode, my real fear, Jack, ikaw to. My real fear, nasaan na yun? Wala na tuloy. My real fear for my MP2 is that the Maharlika Investment Corporation might use its funds. Ikaw naman, nag-invest na nga doon sa NGCP. Please assure us that Pag-ibig will never invest in MIC. To answer, Sir Alvin, our mandate dictates and governs po na ang pera ng Pag-ibig Fund, no less than 70% should go to housing related, to our home financing programs. And yung kita, parang may batas dyan na it goes back to the And members. tama, Sir Oo. Alvin, no? So, yun Ano nga ba, po yung- 80% ba or... So yun po, no, yung pera natin, it goes to our mandate, yung home financing program so natin, na by the way, Sir Alvin, napakataas. It exceeded 100 billion pesos last year. And yung sinasabi ninyo, yung aming net income, no less than 70%. No less than 70% ang dapat naming ibalik sa ating mga miyembro as their dividends. Actually, hindi po yan 70 lang. Minsan umabot ng 80. Baka nagna-90 pa nga. The board decides, diba? Yes, yes. In fact, over the past years, more than 90%. Ang tawag naman diyan ay payout ratio. So, as much as possible, yun nga, we benefit the members the most. Okay. Ito sa TikTok. Nakabukas akong TikTok. Sabi ni Beth C14, dahil sa tiwala sa iyo, parang gusto ko nang sumali. Go, 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 ma'am. But 60 na ako. Parang nag-iisip ako kung pwede pa. Pwede pa, ma'am. Sabi ni Tattooed Banker, may kukunin din ako sa MP2 in April. I'm so excited. Si Pet po, iba po ang hinuhulog monthly sa Pag-ibig. Oh yes, iba po yun, ma'am. Ano po yung MP2 savings? Yan po yung voluntary savings. Hindi ako Pag-ibig member. Allowed ba ako ng MP2? No, you have to be a member. Active member para Active makapag-open ng MP2 savings. Okay, nakuha ko na rin, sabi ni Mr. Lurker, nakuha ko na rin yung nakuha nyo rin po bang interest for the 5th year? Kasi January pa lang po usually po March, tama po, base po ako sa 2023. Ayan, okay. Anyway, naduduling na ako, masyadong maliit. Sabi ni Evelyn de la Cruz, ano po ang docs needed to submit if cash sa MP2? What if ito ay nasa 1 million pesos kasi pamana ito ng parents ko? What's Ayun, that? sir. Yan, tama po. Gaya po sabi kanina, basta more than 100,000 po, no? So, kailangan po may proof lang po nung source kung saan po galing, kung savings or sa bank, yan po. Para pag magbabayad pa kayo over the counter po. Sabi ni Dana Gale, may nag-email sa akin ang Pag-ibig ng MP2 account number ko last 2023. Hindi ko na maasikaso since busy sa work. Pwede ko pa siya ma-activate now and how? No record kasi sa app. Pwede, sir, no? Basta hulugan lang po niya yung MP2 account na po yun. No. Kailangan muna masettle yung number. Kasi may nag-email sa akin ng Pag-ibig ng MP2 account number ko last 2023. Hindi ko na naasikaso since busy sa work. Pwede ko ba siya ma-activate now? So 2023 binigay yung number, Number but niya. she's going to activate it now. Yes, valid 2 pa years. rin yun, sir. Yung Okay. MP2 account number, valid pa rin po yun. And yung reckoning kasi date ng ating paghuhulog do sa 5 years will start kung kailan po siya maghulog. So, Okay. pwede niya po gamitin pa rin po. Tama.
Jack? Tama. Okay, sabi ni Evelyn de la Cruz. Ay, nasagot mo ba to? Yung tungkol sa pamana? Yes. Paano nga ulit? Anong Source lang po, papakita lang niya basta as long as minimum more than 100,000, sir, no? Kailangan lang mag-present ng source of fund. Okay. Sabi rin ni Valfred Aureliosa. Hi Alvin, for OFW, once the account matures, how can I withdraw the dividends and principal? Thank you. OFW. Sana meron po siyang Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kung hindi pa naman magmamature at kung babalik kayo ng Pilipinas, ay sumadya sa alingmang tanggapan ng Pag-ibig Fund to get your Loyalty Card Plus para doon natin ipasok yung iyong MP2 savings na pag oras na yan, pwede mo nang i-withdraw. Kung nasa abroad sa Jack, paano yun? And since nasa abroad siya, pwede niyang i-apply online yung kanyang pag-claim. Sabi dito ni Jilliam. Jilliam, ikaw ba yung nagtatanong niyan? May minimum months or years po ba bago makapag-open ng MP2 account? Ano ibig sabihin? What if new member po ako ng Pag-ibig? Okay. Pwede na po bang mag-MP2 agad-agad pag bagong miyembro lang siya? The answer is yes. Okay. Maaari po yan. In fact, you can do it in a few minutes online via virtual Pag-ibig. No. Halimbawa, bago siya empleyado. O kaka-hire lang sa kanya ng HR. O di kinaltasan na siya ng isang buwan. Agad-agad pwede na siya mag-MP2. Basta't naihulog na yung kanyang ipon. At alam niya, sir, yung Pag-ibig MID number. Yun lang, sir. Yun na yung kailangan. So, Yes. kahit minsan pa lang siya hinulugan ng Once pa kanyang lang. company. Kahit Once pa lang. Pwede na siyang mag-open. Kung sasabay niya. Yes, pwede po. At Pwede. kung gusto na niya, pwede niyang bayaran on her own or on his own yung kanyang Pag-ibig savings para makapagsimula na agad siya. Okay. Sabi ni Joanne, I don't have a virtual Pag-ibig account. Mas marami bang process kung pupunta ako sa Pag-ibig compared sa online? Ayan, tama, sa branches ka. Yes, sir. So, kung convenient po sa kanya pumunta sa branch, pwede naman po. Same lang naman po din ang requirements. Ang difference lang po yun is pumunta siya sa branch, nag-fill up siya ng forms. Sa online din po kasi, basta alam mo lang MID number mo, then you have the requirements, ganun lang din po yun. Okay. Naku, ito kaibigan ko. Sabi ni Rico, so why are they encouraging to apply for MP2 kung mababawasan pala ang kita pag dumami na yun? Tama ka, Jack. Yun ang sinabi ko sa'yo kanina. Why are you encouraging people to invest there? Liliit pala over the years pag sobrang dami na tayo miyembro. Ano, maghati-hati. Ganito yan, Sir Alvin. Thank you for the question. Well, ganun yung mangyayari kung sakaling marami, no? Mas marami ang nag-ipon, mas niliit yung paghahatian. Pero, syempre, kami sa Pag-ibig Fund, dahil mas marami kaming funds collected, we have more funds, we have more funds to invest, we have more funds na kayang pakitain. And history tells us, performance shows, Sir Alvin, na hanggat sa maaari, hindi at laging competitive at mataas ang rates ng ating MP2 savings. Okay. Sabi ng isa, saan nila ini-invest for them to guarantee? No, that's the wrong word. They do not guarantee. Ano po, yung 6 to 7%. Hindi po nila ginaguarantee. Historically kasi doon naglalaro, may 8 pa nga po. Pero saan nyo raw ini-invest to get that kind of dividend? Yes, ang Pag-ibig Fund saving, lahat ng collections na nakukuha natin under as mandate dictates us, no less than 70% for home loans, for home financing, Pag-ibig housing loans. We also use those collections para naman sa ating cash loans, yung cash loans ng Yung ating mga miyembro. loans. Correct, multipurpose loans. Hindi ibig sabihin, does it imply therefore na karamihan sa mga miyembro hindi balasubas? Ibig sabihin, ang repayment rate matataas. Magaling. No, does it follow? Correct. And that is why we thank our members and we encourage our members to continue paying. Naku, Pag-ibig atin ho ito. So, dapat po pangalagaan, laging on time ang pagbabayad ng inyong loans. Dahil tama si Sir Alvin, mataas ang performing loans ratio natin. How do you say that? How do you call that? Yung nagbabayad po kayo ng hulog nyo? Ng payment rate, ng kanilang monthly ng kanilang contribution at equally important yung monthly payment sa kanilang loans. Sa housing loan din. Yes. Anyway, let's discuss that loans next time. Sabi ni F, kapag po nag-set ako ng automatic deduction sa aking MP2, iba po ang computation niya sa monthly contribution ko. Paano po ang bawas nun? I hope I understand it correctly. Pagka nag-declare ka sa iyong MP2 savings, if the person is employed, yes, you can do that, na pwedeng isabay yung kanyang hulog sa kanyang regular savings at MP2 savings. No, pwedeng isabay yun through the employer. Okay.
We have to say goodbye. Naubos, ganun lang. Pero marami namang nasagot. Melanie, ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng mga miyembro ng Pag-ibig na nagbabalak na pumasok dyan sa MP2? Go! Yes, mag-invest na po kayo, mag-save na po kayo sa MP2 savings account. Lahat po kami dito, lahat po tayo ang membro ay makikinabang dito. Ati, walang hindi sinusupladahan o sinusungitan yung mga miyembro. Hindi po. Ayan. Hindi. In fact, sa aming branch, no, welcome na welcome po kayong lahat. Yan. So punta lang po kayo sa Magallanes Southgate Mall branch. It's along EDSA in Makati, sir. You have the final word, Jack. Go! Sa amin po muli, maraming salamat Sir Alvin at sa ating mga miyembro. Ang masasabi lamang po namin mula sa Pag-ibig Fund ay maraming salamat po sa suporta at tiwala po ninyo sa Pag-ibig Fund dahil atin po ito. At patuloy po natin itong palaguin sa tulong po ng inyong tiwala at suporta. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po sa mga taga Pag-ibig Fund. Thank you. Manang, thank you. Maraming salamat, Alex. Ha? And before we end this video, shoutout po kay Miss Ellen and Miss Beng. Yan, kamusta po? Yan. Kung natuwa po kayo at marami po kayong natutunan dito po sa videong ito, there's another video that I suggest you watch. Ito po yun. This is how to maximize your MP2 savings or MP2 investment. Again, this is Tito Lem and thank you for watching All About Income.